Sumainyo ang kapayapaan. Anong balangkas ng tao na di batid ng Ama? Anong pinaplano niya na di masusuri niya? Anong gagawin niyang di makikita niya? Anong sinabi niyang di maririnig niya? Lahat ng kaukulang para sa tao, walang malilihim sa Ama, sapagkat siya ang tuwirang bumuhay sa bawat isa. Kaya't halina, halina mga mahal ko, mga suliranin niyo'y ialay sa Kanya. Mga pasa ninyong di niyo makakaya, kayang-kayang isadsad niya. Sa katapatan niyo'y magtatagumpay kayo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay kapaki-pakinabang sa bawat isang anak niya. Kaya't sa inyong lahat, nais niyo bagang higit pa kayong masyahan, maging maligaya, mapayapa sa tuwina? Katotohanan ng sakit tinuturan, ang kasiyahat kagalakan, ang tunay na kapayapaan, isa lamang ang magbibigay na tuwirang sa inyo ay kakamtan. Kung lubos ang inyong pagtitiwala, kung matapat ang sa inyo ay pagtanggap. Kanino kaya magmumula? Sino kaya ang mahiwaga? Batid ng lahat na sa Kanya'y tumatawag. Siya kaya ay tunay at Ama ng lahat. Tama, siya ay tunay at Ama ng lahat. Lamang, hindi lahat ng sa Kanya'y tumatawag may pandamang natatanggap. Kaya nga, wala ka pa bang pandama? Mithiin mong makadama ka. Wala ka pa bang pangunawa? Humiling kang makaunawa. Ikaw ba'y nakakadama na? Ikaw ba'y nakakaunawa na? Manahan ka na sa Kanya at patuloy na sa Kanya ilagak ang bawat araw mo. Buong magdamag man, pangungunahan kaniya. Nekkarameniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Subukan po ninyo na kayong nagnanais na madama pa ang Diyos, na makilala pa ang Diyos. Manahimik po kayo sa inyong tahanan at inyo siyang damhin na tuwiran. Gawin mo yung isang araw ay iyukol mo sa Kanya na hindi ka makikipagkwentuhan sa kung ano-anong kwentuhan. Yung kahit may ginagawa ka, laman mo siya ng isipan, sigurado po, makikilala niyo siya. Subalit kung bawat araw, ang laman ng isip mo ay tungo doon, tungo diyan, gawa nito, gawa. Nako, hindi ko po kayo ginagalit. Pero ito po ang totoo, hindi niyo siya madarama doon. At kung bababa lang po siya, siyang magpapatotoo. Kaya yung nagsasabi po na siya'y nagbago, ngunit hindi nababago yung ginagawa at pakikitungo. Alam niyo po, hindi ako nagagalit. Hindi rin ako natutuwa. Hindi rin ako nagngingit-ngit. Ngunit ako'y nahahabag. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ganun po ang magiging paraan para ang Diyos ay makilala mo, hindi na po sana ako tumugot maghanap buhay. Kung pwede ko pala siyang isabay sa ginagawa ko. Ngunit wag po kayong mag-alala. Hindi naman sinabi ng Diyos gawin niyo yun. Sapagkat iba naman po ang gampanin ninyo sa gampanin ko. Kaya ako lamang po ito sinisiwalat at sinasabi sa inyo, yun po ang totoo. Sapagkat kung hindi ito totoo, titigil na po akong maglingkod. Unang-una ko na pong gagawin, titigil na po ako.
Kaya hindi na po ninyo pwedeng sabihin na, huwa po, kunsing kalokohan yan, tumigil ka na. Ako na po mismo, naluloka pala ako sa sarili ko, titigil ako. At baka dalhin ako sa rehab ng aking pamilya. O dili kaya sa mental. Ano po? Pero alam niyo po, gusto ko lang po maging tapat sa inyo eh. Gusto ko lang pong magpakatotoo sa inyo. Sapagkat ito ang binabahagi sa akin ng Espiritu. Kapag hindi ka naging totoo sa Kanya, hindi mo siya madaramang totoo. Kapag nagpakatotoo ka sa Kanya, makikilala mo siya. Kaya kung minsan akala ng tao sapat na yung ginawa niya, akala ng tao tama na yung ginagawa niya, hindi pa po. Marami pa po kayong dapat alamin. Marami pa po kayong matutuklasan. At marami pa kayong matututunan. Huwag lamang po kayong hihiwalay sa Kanyang Espiritu ng katotohanan. Kaya kapag may kumukutya sa akin, may nagtatawa sa akin, sa totoong-totoo po, magtatapat ako sa inyo, tuwang-tuwa ako. Hindi po ako nagagalit. Hindi ako naiinis. Kaya kapag halimbawa, katulad po nung bago pa lang ako, sabi ng kapatid na Nilo, kabiyak ng puso ko, natatanggap mong ganyan-ganyanin ka. Tapos sabay luha niya at sinasabi niya, bakit ka pumapayag na ganyanin? Bakit? Anong masama sa ginawa niya? Tuwan-tuwa nga ako kako eh. Bakit mo nagagawa yan? Sabi niya, nilalait ka na nga eh, tuwan-tuwa ka pa. Eh, hindi ka anak ng Diyos pag di ka natuwa ka ako. Ay, hindi ko kaya eh, kayan. Huwag mo kayanin. Ako lang may kaya niyan. Buhay po ba ang Diyos? Pagkatapos eh, di siya kikibo. Hanggang sa nabihasa na siya. Nasanay na siya. Pag may sinabi ka, sasabihin niya, eh, wag mo muna akong madaliin. Yung kaya mo, hindi ko pa kaya. O sige, hindi kita mamadaliin. Ako yung maasa sa Ama. Kaya lang tulungan mo sa sarili mo. Tama po ba? At kung ano po sinasabi ko sa pamilya ko, sinasabi ko rin to sa inyo. Sapagkat hindi ako pwedeng magtangit mamili. At di ako pwedeng maglihim sa totoo. Sapagkat kailangang ilantad ang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag hindi naunawaan ng mga anak, ng asawa, ng kapatid, eh huwag mo silang pwersahin. Ang Diyos ang may kaarapatan sa kanila. Ang hiling ko lang ay isa, Panginoon, nawa po ang nadama ko at naunawaan ko ay ibahagi mo sa kanila nang maunawaan din nila at madama kung anong nadama ko, naunawaan para sa'yo. Panginoon, wala po talaga makasusunod kung magbibilang tao ka. At yan po ang 100% na totoo. Kaya wag sabihin ng iba, ay lingkod ako ng Diyos. Nabilaukan pa. Sa totoo lang po, kahit araw-araw maglingkod ka sa Diyos, kung dinadaya mo pa rin siya, hindi pa totoo. Kaya, magpakatotoo lamang po tayo. Kaya ako po sinasabi ito para magpakatotoo bawat isa. Kasi hindi po ako masaya kung ako lang. Hindi po ako magiging maligaya kung ako lang. Kaya kung ano ako, gusto ko'y kayo rin. Para kung pagtawanan kayo, kasama ako. Pag pinagtawanan ako, kasama kayo. Kaya nyo ba yun? Eh kung di nyo pa kaya, hindi kayo anak ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po kung ba't naman gusto nyo kasama kami sa pagtatawa sa'yo? Ade kung hindi mo kaya, huwag. Kung kaya mo na may sumigi ka, ganun lang kasimple. Kung hindi mo kayang kutsain, hindi kita isasama. Kaya lang, hindi mo makikita ang totoo at di mo madadama totoo pag hindi ka kinutsa ng kapwa mo. Sapagkat ito, ang sinyalis na ikaw'y sumasaama na at kay Kristo. Kinukutsa ka, pinagtatawanan, hinahama ka, subalit masaya ka. Nagpapakababa ka, eh ano ba kung dinikdik ka pa at niyurakan ka. Huwag ka lamang basa ng sasalingin. Ibang usapan na yan. Tama po ba? Sapagkat kapag sinaling ka, Diyos na kalaban niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya ako po, kahit saan, matapang ako. Sa totoo.
Pero pag hindi totoo, ay, uurong ako parang bulate. Baka mamaya ang Diyos mismo magparusa sa akin. Dahil hindi totoo sinasabi ko. Subalit sa totoo, kahit isigaw ko, alam kong hindi ako parurusahan dahil totoo. Kaya sinisigaw ko po sa inyo, gusto nyo bang madama ang Diyos? Umiwas kayo sa mundo. Paano po kaming iiwas po kung sa mundo ito trabaho ko? Pwede kang magtrabaho na di na magkakasala. Pwede kang kumain na di ka magkakasala. Pwede kang maghanap buhay na hindi ka magkakasala kung ang isip mo'y malinis at ang puso mo'y malinis. Yung bang wala kang iniisip na masama sa kapwa mo? Wala kang iniisip na, ba't ganun si Juan, ba't ganun si Pedro? Nabasa niyo po ba sa internet? Salamat anak, dahil sa binigay mong larawan. Yung ibon bagang may tuka, na pagkahaba-haba, na nakakmang tumukha doon sa petals ng bulaklak na kay ganda-gandang kaaya-ayang pagmasdan. Biglang dumalon. Anak, sulong nga eka, ilagay mo ang dila. Yan eka ang mahabang dila. Naninira eka ng kaaya-ayang pagmasdang samahan. Ay mahaba po, hindi ko kayang iulat. Kung gusto niyo, basahin niyo. At wala pong pagkabula, totoong nagaganap ito sa lupa. Kaya alam niyo po, gusto niyo bang kalugdan kayo ng Ama? Iurong-urong niyo po ang dila niyo. Huwag niyo pong sabihin yung lahat ng sinasabi ng isip niyo. Limiin niyo po. Suriin niyo po. Baka sakaling kalugdan ka ng Diyos. Subalit, kung lahat ng pumapasok, tinatanggap mo at binibigkas na bibig mo, nako, hindi ka makakaiwas sa kasalanan. Sapagkat hindi lahat ng pumapasok ay mabuti. Kaya lilimiin mo ang sinasabi mo, baka doon makilala mo na ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, ang mga lingkod ay binigyan ng babala. Binigyan ng kaibang panukala, ng ibang paalala. Sapagkat, iibahin ka nga sa iyong kapwa. At sa iyong pagtalima, sa iyong pagsunod, kapag nasunod mo ang panukala at paalala ng nagpasunod sa iyo, sigurado, lingkod ka niya. Subalit kung hindi, lingkod ka ni Satanas. Hindi ko po sinabing kayo yon. Wala akong pinatatamaan. May sinabi ba akong ikaw yon? Wala. Wala akong sinabing, hoy, hi, he, ho. Wala po, ni po. Ang lahat ng may pandinig ay nakarinig. Kaya, inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas at matapat. Gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Ito po ay habilin ng Kristo sa panahon ng mga apostol na hinirang niya, sapagkat hindi pa kilala na mainam ang salita niya at di siya kilalang ganang anak ng Ama, kundi anak ng tao. Kaya't pinaalalahanan ang mga apostol, hinabilinan ang mga hinirang, sapagkat kung di nila susundin ang sinabi niya, hindi sila makatutupad, hindi sila makasusunod. Kaya't, ano ba yung katalinuhan ng ahas? Pag may nakita siya na hindi nararapat at siya'y tutuklaw, hindi po ba? At siya'y papatayin. Umuurong siya, di ba ga? Ganon din ang ibig sabihin ng Jesus. Kung alam mo hindi mo kaya, umurong ka. Huwag kayong matapang na para ko sino. Kaya lamang po maraming tao nagtatapang-tapangan. Subalit duwag naman sa katotohanan. Kaya asal ahas yun, hindi naman talinong ahas. Buhay ba ang Diyos? Kaya sinabi niya, mahambing
sa isang kalapating walang alam, palipad-lipad, sapagkat magiging bingi ka. Hindi mo na ngayon uuriratin kung ano ang dapat at ano ang hindi dapat na sinasabi ng iyong kapwa para hindi ka masaktan, para hindi ka maghilom sa mabuti, kundi maghilom ka sa masama. Buhay ba, Ama? Pinaghahandaan ng Kristo ang mga alagad na pinili sa katotohanan na dapat tupdin at gawin. Paano po ngayon wala nang Jesus? Sino maghahanda sa'yo? Sino magtatala sa'yo? Sino magpapaalala sa'yo? Kung kilala mo ang Jesus, na ikaw ay Jesus ang sinusundan, alalahanin mo ngayon kung papaano ang binilin sa mga alagad na magpakatotoo. Upang sa gayon, wala man sa harapan mo ang Jesus na nagbilin, ang Jesus na nag-akay, ang Jesus na pumili, subalit buhay sa pamamagitan ng Espiritu, mapapatotohanan pa rin ikay lingkod sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na sinusunod mo at tinutupad. Kaya, ikaw ba'y nangangarap maging lingkod at ngayong narinig mo'y natatakot ka na? Huwag, sapagkat mapalad ka kung mapipili ka, sapagkat sa laksang bilang ng tao, hindi lahat ay mahihirang na lingkod. Subalit wag mo namang ipagmalaki, ngayon lingkod ka ay ikaw lang maliligtas. Kung hindi ka nagpakatotoo at di totoo ang ginagawa mo, para sa pananaw ng Ama at kaloob-loob na, sa kalulugdan kang bilang kalooban niyang naghahari sa iyo, eh hindi ka pa rin totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapalad pa yung hindi niya alam ang kanyang kasalanan na ginagawa. Kaysa yung alam niya ang lahat ng masama, subalit patuloy niyang ginagawa. Mabuti pa ang kalapati, kahit pakawalan mo maghapong lumipad. Pagdating ng uuwi siya doon sa ari, nang may-ari sa kanya, doon siya umuwi. Nawalay na nga siya at pinalipad uli. Sigurado, hanapin niya. Aba, saan nagmula itong kalapati ko? Nawala ng ilang araw, bumalik pa uli. At yan ang nais ng Ama. Alalahanin niyo kung saan kayo nagmula. Alalahanin niyo kung sino pinagmulan niyo. At huwag niyo siyang kalilimutan. Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay, siya ang sa inyo ay nagpahiram ng lahat, kaya gunitain ninyo na nasa sanlibutan man kayo, alalahanin niyong nandoon siya at naghihintay sa kanyang kaharian upang siya'y gawing marapat na ipiling ang inyong mga kaluluwa. At ito ang ginawa ng Kristo. Inuna ang anak ng Ama upang magbalik sa kanyang pinagmulan at ipaghanda ang mapipili sa lupa. Kaya nga, kung katulad mo ang isang kalapati na alam mo ang pinagmulan mo, kailanman, nawalay ka man, gugunitain mo at gagawin mo, pagsusumikapan mong magbalik ka sa dating pinagmulan mo. At para maganap ito, gawin niyo ang kalugod-lugod sa tutunguhan niyong pinagmulan na muli niyong babalikan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, himay-himayin ng maunawaan. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyong sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Kaya ikaw, lingkod ka bang totoo? At ang katotohanan ba ang taglay mo? Kahit saan dako, sinusuong ka ba? Inatasan ka bang magtungo at makitungo sa kapwa mo? Kapag may mga taong tuso, o dili kaya tao'y pilosopo, sa sarili niya ay magaling, sa sarili niya ay matalino, huwag kang matigatig.
Huwag kang maantig. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala. Kung sumasayo ang Kristo at Espiritu ng Ama ang sumasayo, doon mapapatotohanan. Kikilos at kikilos, siyang mangingibabaw, siya ang gaganap, siyang tutupad. Kaya sa sasambitin mo, siyang maliwanag na magbibigay. Buhay ba nga, Ama? Kaya, lingkod ka ba ng Ama? Sa bawat pagtungo mo, kung saan dako, siya ba ay kasama mo? Siya ba ang naghahari sa'yo? Siya ba ang nangunguna sa'yo? Hindi mo ba nililimot na anak kanya at nagpapakababa at nakikipagtotoo sa kanya? Di mo man siya nakikita, ang Espiritu niya ay kasama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, dito napapatotohanan ang totoong anak ng Ama, ang lingkod niyang nagpakatotoo sa kanya. Anumang saglit, anumang sandali, kailanman ay hindi siya pababayaan. Sa pananalita, sa gawa, siya'y tuturuan, siya'y tutulungan, siya'y dadamayan, siya'y sasaklolohan, at kailanman di pababayaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahirap bang maglingkod? Hindi. Mahirap kung di ka magpakatotoo. Subalit kung totoo ka, magaang maglingkod. Sapagkat ang paglilingkod mo ay di ganang iyo. Kundi naglilingkod ka, ganang kaloob sa iyo, ganang bahagi sa iyo, at may nagpapatupad dahil tinutupad mo ang ganang kanya. Buhay ba ang Ama? Subalit, mahirap sa hindi tapat, sa hindi ganap, sa hindi nagpapakatotoo, at sariling kanyang ganang kagustuhan ang sinusunod. Sapagkat maaring ipahiya ka ng Ama, maaring ibigay niya ang mga bagay na hindi nararapat na kakamtin mo sapagkat hindi kanya tunay na anak na sa kanya'y sumusunod at tumatalima sa kagustuhan niya. Subalit, sinusunod mo ba ang kalooban niya? Kaya ka ba naglilingkod dahil sa kanya? At sa paglilingkod mo ba, at sa pagsunod mo ba, bilang tunay na anak niya, ay ginagawa mo ang marapat, alang-alang sa kanya, hindi alang-alang sa iyo. Gagawin niya ang tumpak para sa iyo bilang kanyang anak. Buhay ba ang Ama? Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kung iniusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan sa Israel, ay darating na ang anak ng Diyos. Maliwanag na binili nito sa mga apostol. Ibig sabihin, huwag matakot. Kung hindi ka tanggapin sa bayang yaon, kung di kayo tatanggapin sa bayang yaon, lumipat kayo. Sapagkat, hindi pa nagaganap kung ano ang nais nila, darating ang anak na tagapagligtas mo. Kaya, ikaw ba'y sinugo ng Ama? At ang ginagawa mo'y para sa Kanya. Sa pangalan ng anak, na wala man niya yon, na nag-ata sa mga apostol, na pumili sa mga apostol, pumili rin sa iyo ngayon, dahil taglay mo ang pangalan niya bilang Jesucristo. Kaya huwag kang mabahala, kailan may di kanya iiwanan sa kagipitan. Buhay ba ang Ama? Kaya, anak ka ba niya? Tagasunod ka ba? Subalit katapatan mo'y nasa sa iyo, bagamat di ka lingkod. Kasama mo pa rin siya. Kapiling mo pa rin siya. Madarama mo pa rin siya. Hindi ka niya iniiwan at di ka iiwan. Lingkod ka ba na marapat? Ikaw ba'y ganap na nagpapakatotoo at sa Ama ay umaasa? Hindi ka iiwan. Kasama mo ang Kristo sa buong mong buhay. Ika'y tatanglawan. Bibiyayaan ka ng tunay na mainam na magagawa mo para sa kapwa mo tulad ng ginampanan na kabutihat, kabanalan. Buhay ba ang Ama?
Kaya nga, walang alagad na higit kay sa kanyang guro, at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahan. Maliwanag, kung ang Kristo ay tinawag na prinsipe ng mga demonyo, kasama ka ring tagasunod niya, kasama ka ring gumaganap, kasama kang nagpapakatotoo, nagagawin kang demonyo ng kapwa mo, sapagkat ang pananaw ng iba na nagpapakatotoo sa kapwa nila ay mabuti, subalit ang pananaw ng hindi totoo sa nagpapakatotoo, demonyo, binaligtad ang pangyayari. Kaya ang Kristo'y tinawag na demonyo sa kabila ng mabuti ang ginagawa. Kaya't kung tunay kang tagasunod, kung tunay kang lingkod, kung tunay kang alipin, tatanggapin mo ang paratang na demonyo ka bilang kasama ka ng Kristo. Kaya sinabihan ba kayong demonyo? Purihin niyong Ama, sapagkat siyang nakakakilala sa lahat ng ginagawa nyo, sapagkat siyang nakakakita sa lahat ng ginawa nyo, sapagkat siyang nakababatid kung sino kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak magpuri kayo kung ang ginagawa niyo ipawang mabuti at ikabubuti sa kapwa nyo, subalit ang paratang sa inyo, kampo ng demonyo. Sapagkat kung sinong nagtura nun, siyang kampon ni Satanas. Buhay ba ang Diyos? Hindi ba malulugod ka kapag nakita mo ang kapwa mo na nagiginhawahan, na nasisiyahan, na natutuwa? Kung mabuti ang puso mo, kung malinis ang isip mo, sapagkat damang-dama mo kung nasisiyahan siya, kung natutuwa siya. At nang dahil kinatutuwa mo ang kasisiyahan ng kapwa mo at kinaliligaya niya, anak ka ng Diyos. Subalit, kapag natutuwa ang kapwa mo, nasisiyahan siya, galit na galit ka, anak ka ni Beelzebul. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, umasa ka sa Diyos. Awit po yan. Kaya lang tingnan natin kung mayaakmad ang tono sa lahat nito. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, yang pagkagalit mo iwasan mo sana. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad, ang itong si Yahweh na upang magligtas. Sa gawain niya ang Diyos ay nagagalak. Ang mabuti gawin, masama'y itakwil. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa bawat araw, Ama, sa iyo ay ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Ingatan sila pag naliligali. Ililigtas sila ay kanyang tutulungan. Laban sa masama,
ipagsasanggalang. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mahal mo ba ang Ama? Mahal mo ba ang Kristo? Nadama na ba ng puso mo at naghari siya sa'yo? May pagsusumigaw mo, kalingay tapat sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, maliwanag na tinukoy at tinuran ni Isaias sa kanyang pahayag, sa kanyang aklat. Sinabi ni Yahweh, sa ninyo ako'y tutulad. Mayroon bang makapapantay sa akin? Ito ang tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay lalahanin ninyo. Dili-dilihin ninyo. Ang matagal ng nakaraan, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat na gusto kong gawin. Buhay po ba ang Diyos? May makatututol ba sa gusto ng Ama? May makabibigil ba sa kagustuhan niya? Sino ka para tutulan mo siya? Kaya kung tapat ka, totoo sa Kanya, ang gagawin niya sa'yo'y hindi ibabagsak ka. Hindi gugupuin ka, kundi titindig ka niya. Kapag nahihina ka'y palalakasin ka. Kapag inasahan mo siya, maligaya kang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, umasa ka sa Ama, sa tuwin ay nariyan siya. Kasama mo tuwin na inaaruga ka, nililingap ka niya, hindi nawawagli, ikaw kahit isang saglit sa Kanya. Laksa man ang bilang ng mga nilalang, yaon ay Kanyang batid kailanman. Walang makakabilang sa lahat ng nilalang, maliban siyang nakatunghay. At bilang lahat ang nagsitubong buho sa bawat ulo ng Kanyang anak. Kaya't ano dapat mong alalahanin? Ama, sa iyo'y nagmamahal. Gawin mo lamang na ika'y maging tapat. Gawin mo lamang na ika'y magpakatotoo. Gagawin niya sa'yo ang dapat at marapat. Hahawin niyang ganap ang alin ang iyong daranan sa paglalakbay. Ano kaya ang tono yun? Walang tono yan. Sapagkat lahat ng tono'y sa Ama. Wag lang ang tono ng tao na gusto'y Kanya lang ito. Subalit tono mo, tinig mo, sa Kanya'y narinig, batid niyang lahat. Kaya kung nais niyang tularan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, magagawa niya. Ngunit ang Kanyang salita, kung di niyo gagawin, wala kayong matutulad sa mabuti niyang gawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Kung ang kapinsalahan ng kapwa-tao ang iniisip ng kapwa-tao, mabuti kaya ang magaganap sa mundo. Subalit kapag ang mabuti ang iniisip ng kapwa-tao at bawat tao ay nag-iisip ng mabuti sa kapwa-tao, di ba mabuti ang magaganap sa mundo? Kaya mga mahal, nawa
walang taong mapaminsala sa kapwa niya. Sapagkat kapag ginantihan siya ng Ama kung paano ginawa niya sa kapwa niya, hinilaod niya, ay ididikdik ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Pag-aralan po ninyo at pagnilayan po ninyo. Nang panahon ng Kristo, balikan niyo istorya. Lahat ng dusta, pinabayaan lang ng Ama, nakamasid lamang siya. Subalit, nang patunayan niya na, patotohanan niya na, ang Kristo'y anak niya, nawarak ang lupa. Sino nagsipasok? Bulate. Kung sino ang mga taong naruroon, pumasok ng buhay. Kaya palang gawin ng Ama yon. Kaya ka pala niyang ibaong buhay doon. Tama po ba? Kaya gawin mo ang mabuti. Ama ang gaganti sa pawang mabuti na ginawa mo sa kapwa mo. Kaya mga mahal, sabi ng tao, natatakot siya sa Diyos. Yung iba naman, may Diyos ba eka talaga? Pag naman may nangyayari sa kanya at pag nagkakasakit, Diyos ko po eka, nasasabi niya. Eh, hindi naman siya naniniwalang may Diyos. Hindi niya naman pinaniniwalaang may kaparusahan. Hindi niya pinaniniwalaang may impyerno. Hindi niya pinaniniwalaang may langit. Eh ano yun? Ano tawag sa ganung uring tao? May tawag po ba doon? Bayanan po natin ang Ama, ang humatol sa gayon. Buhay po ang Diyos! Kaya sa inyong lahat, lalo kayong gaganda. Lalo kayong lalakas. Lalo kayong papayapa kapag ang Diyos na dakila ang sa inyo ay tinanggap. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung hindi totoo may Diyos at hindi totoo naririnig tayo at nakikita tayo, hindi na po ako magpapagal. May bayad ba kayo? May bayad ba kayo? Eh, ba't kayo pagpapagalan? Kung hindi ang hinihintay na gantimpala ay ang buhay na walang hanggan. At ang kagalakan habang nabubuhay ka sa lupa, ang sarap. Ang sarap. Alin ang masarap, Apo Kunching? Ang mapayapa. Kapag higa ka ng higa at walang kapayapaan, para ka lamang lantang gulay na nanlalambot. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kapag ang kapayapaan ang nasa sa iyo, hinula mo'y nilagang talong. Sumausaw ka sa suka. Naku, mamumutla ka niya na, Apo Kunching. Sa paniniwala ko, ang suka na yan makakapag-alis ng ubo ko. Aba, nabusog na tiyan ko, nawala pa ubo ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag niyong hamakin ang kinakain ng inyong kapwa. Nako, bawal ka suka. Ano man ang bawal, sa pananampalataya mo hindi bawal. Kung ano yung pananalig mo, gagawin ng Diyos sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag ka lang sutil. Ay, alam naman ng Diyos ito, nananalig naman ako sa Kanya. Miya't maya naman kinain mo. Hindi na po totoo yun. Kasutilan na yun. Gusto mo lang kainin yun, kaya miya't miya. Buhay ba ang Diyos? Subalit, wala ka talaga makain, gutom na gutom ka na. Bawal. Ano? Bawal. Bawal ang mais sa'yo. Dahil, baka sikmurain ka. Sabi sa'yo, bawal. Alin kaya ang mas bawal? Ano? Yung mamatay sa gutom. Kumain ng mais. Sabi niya, Panginoon, kung bawal man itong mais na ito, pag kinain ko, sisigmurain ako, kung naman din ako hindi kakain, mamamatay naman din ako sa gutom. Aba, maganda na, Panginoon, ang lalabdang ko ang tiyan ko na mananalig ako sa iyo na hindi sisikmurain ako. O, tingnan mo. Kung hindi, makabusog sa iyo. Dahil sa pananampalataya mo, hindi sumakit sikmura mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maraming tao sabi, bawal sa akin yan, bawal sa akin yan. Kakadayet, 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 kakadayet.
Ay, may sakit ka sa diabetes, bawal ito. May sakit ka sa kolesterol, bawal ito. May sakit ka. Pwedeng kumain, wag lamon. Kabait mo. Pwedeng kumain, wag lamon. Ano? Ano po yung tinatawag na lamon? Ha? Ano? Kapag tagasunod ka ng Kristo, tagasunod ka ng Ama, pati pagkain mo, lilimiin mo. Hindi yung habang nasa harapan ka ng pagkain, ay lagtak ka ng lagtak. Ngata ka ng ngata, nguya ka ng nguya. Masarap eh, masarap, masarap, masarap. Eh, sabi ni Apo Kunching wag daw mag-diet. Sabi ni Apo Kunching, kainin ang bawal. Aba! Hoy, wag kang magpahamak kay Apo Kunching. Sapagkat, baka ikaw mapahamak. Why ba ang Diyos? Ano sinabi? Kung lahat ng bawal ay di mo kakainin, ano pa kakainin mong mas resistensya sa katawan mo? Paano ka pang lalakas kung wala ka nang kinakain? Ha? Ang Diyos man, hindi niya sinabing magpakagutom ka na. Ang sinabi niya, bubusugin ka dahil ikay anak niya. Kaya lang din niya sinabing magpakabundat ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag nagpapakabundat ka na, hindi na sa Diyos yan. May Diyos kang sinusunod. Yung nandadaya sa'yo. Para nang sa gayon, maalipin ka ng bibig mo, maalipin ka ng kagustuhan mo, sakit ang dulot sa'yo. Subalit kung makikinig ka sa totoong Diyos mo, alam mo gagawin mo. Alam mo ang kakainin mo. Alam mo iinumin mo. Oh, bawal ka soft drinks. Huwag kang iinom. Oo, bawal lahat yan. Eh, kasim na kasim ka na. Eh, tumikim ka naman, baka matiyan ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, nung sinabi naman sa yung sige pwede, wala naman tigil. Isang bote nilagok mo. Aba, tumaas ang diabetes ko sabi bawal, hindi bawal eh. Hindi takaw yan. Hindi na takaw yan. Kasopangan na yan. Buhay ba ang Diyos? Walang pinagkaiba doon sa hindi naman bawal magpakayaman eh. Oo, tama. Sinabi ng Diyos, hindi masama ang magpayaman. Kaya lang, kung bundat ka na sa kayamanan mo, ay nasisilaw ka pa't nalulumod na ayaw mo pang tumigil. Eh, hindi na totoo yun. Ang gusto ng Ama, sa kabila ng tinatamasa mo, patuloy mong ginagawa ang tama at gumagawa ka ng marapat at hindi mo siya pinagpapalit. Aba, gusto kanyang yumaman sapagkat ayaw kanyang maghirap eh. Subalit kung dahil sa yaman na yan, itong naging daan para maging palalo ka, mayabang ka, at makalimot ka sa kapwa mo, pero Diyos ka ng Diyos, Panginoon ka ng Panginoon, baka sa isang araw sabihin niya, pipitikig kita anak, sapagkat pinangangalagadakan mo akong Diyos ka ng Diyos, Panginoon ka ng Panginoon, ang puso mo na may bato. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? May mali po ba? Kaya, kayong tumatawag ng Panginoon, kayong nagsasabing Diyos ko po, at nagsasabing kayo ay mababang ang loob, patutuhanan nyo. Sapagkat, kapag nakita ng Ama, na sabi niyo ay mababa ang loob nyo, pero matigas ang puso nyo, babalikan niya kayo. Sapagkat, walang malilihim sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya bawat gagawin mo, bawat sasabihin mo, lilimiin mo. Nang sa gayon, sa iyong sinabi, sa iyong ginawa, wala kang katatakutang parurusahan ka sa bandang huli. Buhay ba nga, Ma? Kaya, kapag ang ginagawa mo, alam mong nasa tama, ipaglaban mo naman. Habang pinaglalaban mo, ang Diyos ang kasama mo, siyang kasama mo, upang may lunsad, may laganap, ang totoo para sa kanyang mga anak. Buhay ba nga, Ma? Kaya, lingkod ka ba niya? At yung kapwa mo ay mas mataas sa'yo, mas matapang sa'yo, mas may pera sa'yo, mas makapangyarihan sa'yo. Huwag kang umurong na parang bulate. Sumabay ka. Kasama mo ang Ama.
sapagkat siya ang kasakasama mo kahit saan dako. Buhay bang Ama? Subalit, siguraduhin mo, tama ang ginagawa mo. Kaya mapapalad yung may kakayahan, may kapangyarihan, may maganda pang kalooban, ginagawa sa kapwa niya. Mapalad, sapagkat pinagpala na sa lupa, pinagpala pa sa paghahari at kaharian ng Ama. Buhay bang Diyos? Kaya, may kakilala ba kayong gayon? Pasalamatan niyo sila. Purihin niyo sila. Sapagkat sila ay tunay na anak ng Diyos, lingkod ng Kristo. Tularan ninyo kung magagawa ninyo, sapagkat yaon ang nais at kalooban ng Ama. May kakilala ba kayo? Patuloy niyong gawin, ipanalangin ninyo. Patuloy niyong gawin na idulog niyo sa Ama, na manahan sa kanyang kabutihan, na manahan sa kanyang kapayapaan, na manahan sa kanya ang matapang na pakikibaka, sapagkat sa kabila ng gayon ng buhay niya, hindi niya kinaligtaan ang Diyos na bumuhay at nagpala sa kanya. At mabuti siyang halimbawa, tularan ninyo siya. Subalit, may kakilala ba kayo na hindi totoo? Huwag din kayong matakot at mahiya. Ang gawin ninyo, ang katotohanan, ang ipagsumakit ninyo, ilantad at ilahad. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan, itong saki tinuturan. Taong aking mga mahal sa sanlibutan, inyong suriin pakaruwaring ang saki nasa't layon, sapagkat kung ito'y maunawaan nyo, kayong makikinabang. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas tatak ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man sa taong kanyang mga minamahal. Halina kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw kayo'y Kunsing ba't napigil? Yan ang pawang katotohanan. Kapag tinugon ng Ama ang gustong sabihin mo at gustong sabihin niya, maaaring gawin niya. Kaya kapag pinatugot niya ang buhay mo, sang iglap na magagawa niya. Subalit kapag gusto niyang umikot ang buhay mo, uminog ang mundo mo, kayang gawin niya. Kaya, anong di niya kaya? Manalig ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya tao magbulay ka, magnilay kang totoo. Gawin mo ang magtiwala, sa Ama'y maniwala. Ang lahat ng nararapat, ang lahat ng tumpak at ganap, sa Kanya magmumula, ilalahad niya sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ganito lang po yan. Nangamatay yung good cells. Pati yung good cells ay namatay. Hihina ang immune system bodies mo. Sapagkat pati antibodies mo ay mahina. Kaya lupay-pay ka. Walang makabubuhay noon, kundi ang Diyos. Hindi kayang buhayin yon ng anumang uri ng gamot. Sapagkat ang Diyos ang may nagpapagalaw ng mga cells. Kaya,
in good condition, sasabihin, kaya mo ang radiation. But, not in good condition, hindi ka pwede sa radiation. Buhay ba, Ama? Tama ba? Ang immune system ay gumagalaw yan. Mula utak hanggang paa. Parang running water yan. Ang mga molecules na tinatawag, mga hormonal. Kaya kapag yung hormones mo, yung hormonal balance mo is below the normal, no, cannot. Anong kasunod? Hindi ko na alam. Cannot. Apo kunching, anong cannot? Tagalugin ko na raw eh. Kaya, cannot, di ka lalakas. Dito po kayo. Ba't gumagano ka pa po, Kunching? Baka sa pag gano-gano, matawa man lang kayo eh. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag mahina yung immune system bodies mo, ang mga cells na malusog ay namatay, ang inyong hormones, no? Ay mahinang-mahina at lagi ka pang at lagi ka pang wala nang pag-asa yan. Lalong bumabagsak, kaya hindi ka makakadama ng lakas. Kaya kailangan mo makinig ng banal na salita para nang sa gayon, ikaw ay mabuhay ang diwa. At pag nabuhay ang diwa mo at pinakinggan mo, nilaborate mo sa isip mo, pinagnasahan mo, pag nilayan mong totoo, pati puso mo sumasaya. At dahil sumasaya ang puso mo, pati katawan mo sumisigla. Buhay ba ang Diyos? What is cancer? Where is cancer? Maraming uri ang cancer. Mga cancer cells sa bodies ng tao. Kaya kung saan nabuhay, sasabihin, ay cervical cancer, ay breast cancer, blood cancer. Where is cancer? Lahat kayo may cancer. Cancer cells. Kapag ito'y nabuhay, yun ang tinatawag na cancer cells na nabuhay. Kaya kapag ang tao'y may cancer na nabuhay, tawag sa kanya cancer patient. Pag walang buhay, no cancer, non-cancer, non-malignant. Buhay ba ang Diyos? So, ang hindi alam ng tao, kahit wala siyang cancer sa katawan, sinasabi, may cancer siya. Yung kaluluwa niya, lupay-pay na. Punong-puno ng cancer. Kailan kaya magagamot? Sino kaya ang gagamot? Paano kaya mahahango sa pagkalupay-pay niya? Kaya kailangan ninyo ang Hesukristo para ang kanser ng kaluluwa nyo ay magamot nito. Kailangan ang salita na tanggapin ninyo para mabuhay ang kaluluwa nyo, pati katawan nyo ay sisigla dahil mas malakas ang espiritu sa katawang lupa nyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sasabihin mo, hindi ka na cancer patient. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya,
Ang tao, pag nakomatos na, buhay na patay, lantang gulay. Kaya kahit tumitibok ang puso niya, hindi niya na alam. Wala na siyang alam, sapagkat wala na siyang malay. Anong silbi pa ng pagtibok ng puso mo, wala ka ng pandama? Hindi ka na nakakaunawa, wala ka ng mawawaan. Kahit tumitibok pa ang puso mo na kaya ka buhay, ay tumitibok pa ito. Kaya kailangan, habang may pangunawa ka, kahit ang puso mo ay papitik-pitik na lang, makaunawa kang may Diyos ka. Upang sa pangunawa mo, baka yung puso mong pipitik-pitik, pumitik ng pumitik, mabuhay ng mabuhay. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan. Taong aking mga mahal, kayo ay magnilay. Ganang kuntsing walang kalamat, walang kamalayan. Ganang kung di nyo man nakikita, sa inyo'y naglalahad ng totoo, ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ano ang naiba sa taong nagbago na at sa taong hindi nagbabago siya? Malaking pagkakaiba ang nagbago na anak ng Ama. Kaya magnilay ka kung di mo nasang magbago. Anong gusto sa buhay mo? Kung nasa mo namang magbago, hanapin mo ang totoo. Mga salitang magpapabago sa'yo, pagninilayan mo't bubulay-bulayin mo. Magtanto ka sa buhay mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ano po ang nais ng Diyos sa buhay nyo? Ano ang nais ng Kristo para sa inyo? Ano ang kinakailangan tupdin at gawin nyo? Simple. 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 Kayo'y magtiwalang may Diyos na buhay. Kayo'y maniwalang may tagapagligtas na Kristo. Kayo'y maniwala na may Espiritu Santo upang maghari sa inyo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Buhay nga po ba ang Diyos? At kapag nabago ng pandaman nyo, nabago ng pag-iisip nyo, sigurado kayo mismo magtataka sa sarili nyo. Kayo mismo nahihiwagaan sa buhay mo. Kayo mismo masisiyahan ka kahit nag-iisa natatawa. Pero hindi ka manghuhuli ng tutube. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, pagpalain kayo. May tanong po ba? Mayroon po bang tanong? Wala kayong tanong. Kung wala kayong tanong, tumawa na lang kayo. Wala tayong kende. Lunukin nyo, laway nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo po lahat, napakasimple lang naman po eh. Kapag wala kang guni-guni, wala kang iniisip na masama sa kapwa mo, kahit sino nakakaharap mo, kahit sino masaya mong nakakausap, sapagkat wala kang duming isip. Kaya kahit kanino makakalapit ka, kahit kanino makakapaka, usap ka, makakapakipag, usap ka. Totoo po ba yan? Subalit, kapag marami kang iniisip, kapag marami kang sinasalang-alang, kapag marami kang, baka kaya hindi niya ako matanggap, baka kaya, puro baka. Sinabi kahapon ba yaon? Hindi naman baka ang Diyos ninyo. Siya ay katotohanan, kaya huwag niyong sinasabi ang baka. Tama po ba? Sabihin nyo'y, diretsong pagtiwalaan nyo, siya'y buhay sa buhay nyo. Totoo nga po ba yan? Kaya kung gayon ang inyong pananalig at paniniwala, kung gayon ang inyong pagtatiwala, sigurado mayroon siyang magagawa. May tanong po ba? Kung wala kayong tanong, tingnan ko nga ang bago.
Ilang buwan na yan, anak? Anak. Water therapy ka. Di pa kita bibigyan ng dahon-dahon. Water therapy. Yung buntes, hindi dapat laging naka-soft drinks. Tapos tamad uminom. Dinadaan niya lahat sa soft drinks. Hala. Eh, malakas naman po ako kang uminom. Ano? Soft drinks. Pinagmalaki pa. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang soft drinks nakaka-addict. Di po ba? Habang ininom mo yan, lalo na yung bagong bukas na malamig, na walang yelo, habang nilalasap mo sa bibig, kahit isang family size, kaya mo ubusin. Kaya kahit bundat ka na, sige ka pa. Ano po? Buti na lang ako hindi nahirati sa soft drinks. Alam niyo po, nung panahong nagtitinda pa ako, kaya ako hindi nahilig sa soft drinks. Naalala ko po yung mga may diabetes. Maganda pala yung may takot ka eh. Ayoko pong magkasakit no dahil ayoko mga anak ko eh. Ganon tayong mga magulang, takot ka magkasakit, ayaw mo mamatay dahil sa mga anak mo. Pero hindi pala yun. Salamat na lang sa Panginoon. Salamat po. At iniba niya isip ko. Kaya kayo, mahal niyo ba ang pamilya niyo? Mahal niyo mga anak niyo? Huwag kayong matakot mamatay. Ibigay niyo ang buhay niyo. Ako kutsing nakakatakot naman yan. Alalaong baga, sabi nga ng Kristo, ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon para siyang mangalaga sa inyo. Isuko niyo ang buhay niyo, tituturo niya sa inyong marapat. Takot ka ng takot, nagkasakit ka ng nervyos tuloy. Tumataas tuloy ang presyon mo. Ganun po ako noon eh. Takot ako sa buhay, takot ako sa 160/100. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, ang gamot pala sa tumataas ang presyon, ang Diyos. Bakit po? Lalo na isip ka ng isip sa pera. Nakaw! Madaling makataas ang presyon niya. Kaya po ako, wala naman akong iisipin. Hindi ko na iniisip ang pera. Bahala na ang Diyos sa akin. Sigurado bibigyan niya akong pera. Buhay pa ba ang Diyos? Ikaw yun na po, Kunching. Siguro marami nagbibigay sa'yo. Teka muna, isipin ko. Marami ba? Marami po. Dami kong bank book. Alam nyo, iba-iba yung ATM ko. O mainggit kayo. Gumawa kayo kay Kristo. Bayan mo nang mainggit kayo sa akin. Tumulad lang kayo. Di bali na. Kahit na anong isipin pa ninyo, sige mamutaktak na yung isip nyo kung ano gusto nyo isipin. Alam naman Diyos ang totoo eh. Tama po ba? Dati kinatatakutan ko yan. Dati kinahihiyaan ko yan. Yung mga sinasabi ng tao, binibintang ng tao. Ngayon, nilalantad ko pa. Sabi ko, sige, mag-isip ka sa akin. Sige, paratangan mo ako. Wala namang malilihim sa Diyos kung ano iniisip mo sa akin eh. Wala namang malilihim sa Diyos kung ano binintang mo sa akin eh. Pero ang Diyos, wala rin malilihim kung sino ako at kung ano ang tunay kong ginagawa. Kaya, kung di totoo binintang mo sa akin, bahala ka. Di ba? Kung na iniiyakan ngayon yan, at di ko na yan kinahihiya. Harap-harapan na yan. Dapat lang harapin eh. Sapagkat, kapag likuran mo yan, masasaktan ka. Harapin mo. Matutuwa ka. Bayaan mo ba kung ano sabihin ng tao? Tama ba? Bayaan mo ba sila kung ano isip nila? Ang mahalaga, kilala mo ang Diyos mo, sinusunod mo yung Diyos mo, at ikaw ay kilala niya. Siya ang nakakaalam ng lahat sa iyo. Buhay ba ang Diyos?
ang hirap po sa iba eh. Nagmaangang mabuti, nagmaangang hindi gumagawa ng mali. Pero saan ka naman kiting-kita ng Diyos? 10 nawa, 2 tama, mali. Buhay ba? Eh, din po nakakasama. Alin ang hindi. Eh, bahala na yung tanong iniisip. Basta, nananapa, sino ba nahirapan ng isip? Eh ba, ikaw naman ay tulog na tulog, iniisip ka. Paano kaya ka kumakain yung si Apong Conchig na yan? Paano kaya ka silang nabubuhay? Ano? Ano ka mo? Binigyan ba eka ng ano ni ano? Kasaya ko lang. Bakit? Sabi ng ama, kung ano iniisip mo, siyang magaganap sa iyo. Kaya sige, malaya ka na ngayong magbintang magparatang kung ano, iisipin ko na lang yun. Para isang araw, mamulaga mata mo. Ay, ba't kaya saan nagbula yun? Ba't kaya saan magbula yun? Sinabi mo, pinagbintangan mo, nahabag sa akin ang Diyos ko. Kaya, tinutuon niya. Buhay ba, Diyos? Mamahal, para hindi kayo magkaroon ng kagalit, para hindi kayo magkaroon ng kaaway, tumanggap lang kayo ng tumanggap. Huwag na ninyong ipagtanggol ang sarili nyo. Pabayaan nyo sila. Ang mahalaga, may Diyos kayo. Makipagtotoo kayo at sa Kanya'y maging tapat kayo. Sapagkat lahat ng dito to mapapahiya sa bandang huli. Buhay bang Diyos? Bye! Bye! Sabi ng tao, bye-bye. Sabi ng ama, huwag kang bumabay anak, sapagkat ang lahat tuloy, lahat ng anak ko dito sa lupa, daratalang takda, sasabihin, bye-bye, bye-bye, bye. Bakit? Walang mananahang buhay, kahit na sino ang nabuhay. Buhay bang Diyos? Kaya, habang may buhay, manalig kang tapat, sa isip mo'y gawin mong tumpak ang nasa ng Ama sa bawat araw na sa'yong pagtalima, siya ang sa'yo'y gawin. Isaalang-alang na ganap. Bawat nasahin mo, isama mo siya. Sa pangarap mo'y huwag kalilimutan siya. Sa bawat sandali ng buhay mo, ilagak mo sa Ama mo ang lahat ng sa'yo'y gagawin at sasambitin. Ituturo niya ang paraan kung paano ka mabuhay, kung paano ka may kapayapaan, mabubuhay ka na marangal, nalisya sa kasalanan, ika'y kanyang anak, kaya sa kanya ka magtapat. Ano man ang pasanin, maging suliranin, huwag kang manindim sa may idaing,
taimtim mong gawin, siya'y asahan, siya'y ganap mong panaligan, kailanman ay hindi ka. Kailanman ay hindi ka. Kailanman ay hindi ka pababayaan, pagkat ika'y kanyang anak, na sa kanya'y matapat. Kaya sa kanya po kayo magtapat at maging tapat, kailan may hindi niya kayo pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po ito na ipagsisigawan? Bakit po ito ay nailalathala, nailalahad? Maliwanag pong patotoo. Ang gawain ito nagsimula sa payak na payak, sa ilalim ng tahanan, sa garahe, hanggang sa maliit na altar, na dating tindahan na ginawang altar, at hanggang sa maging dambana. Di po ba kay gandang kumilos ng Diyos? Di po ba kay buting gumanap ng Diyos? Hindi po ba siya napakabait? Kaya lamang, maraming tinawid, maraming dinanas, maraming pinakibakahan, subalit, maligaya pa rin, masaya pa rin, at di pinabayaan ka, at di nagpabaya siya, patutoong buhay siya, na kumakalinga sa bawat anak niyang sa kanya'y nagpapakatotoo at naging ganap sa pagtupad. Buhay ba ang Diyos? Kaya, gawin niyo po yaon. Tagasunod ka, manalig ka, umasa ka, na masaya, na nakakangiti, hindi nakasibangot, hindi nakahunot, hindi mo ka, ano po, tumawa ka, magsaya ka, sapagkat huwag kang dadaing sa kanya ng huwag kang dadaing sa kanya tumaing ka sa kanya, Panginoon, bait mo naman, di po ba, buhay ka, alam mo, habang nakangiti kang nakatawa sa kanya, siya rin, lugod na pinagmamasdan ka. Kaya pala, sabi mo, kaya, punong-puno ka ng galit sa puso mo. Kaya kapag dumulog ka sa kanya, hindi maipinti mukha mo. Tumawa ka. Sabi mo, Panginoon, parang katabi mo lang siya. Sabi mo, Panginoon, ang bait mo naman. Rebulto lang kausap ko. Pero, narinig ako ng espiritu mo, di ba? Pahalik nga! Kahit luka-luka ka, demonyo ka, si Rebulto mihanikan mo, ano ngayon? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat, tuwang-tuwa ang Diyos mo, na-express mo yung damdamin mo. Halikan mo ba yung rebulto ni Juano? Ni Juanto? Hindi. Ni Kristo lang, ano? Kaya kung bayaan mo na, kahit ano sabihin nila, sumamba ka sa Diyos-Diyosan, ang mahalaga na express mo sa Kanya, Panginoon, ang bait mo talaga. Buhay na buhay ka. Kaya lang, huwag mo halikan sa labi, ha? Baka maluka ka niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Parang nag-emote ka. Pero alam niyo po, nakakatuwa, no? Nakakatuwa po talaga. Pag talagang galak na galak ang puso mo, at kapag may pinagdaraanan ka, at nasabi mo, Panginoon, Panginoon, ikaw lang nakakakilala sa akin. Ikaw lang nakaririnig sa aking oras na ito, na ako'y dumadaing sa'yo. Kaya lang yung iba, diba, pumasok sa isang simbahan, ama namin sumasalangit ka sa sambay ng alam, pati yung katabi niyang nananahimik, ama namin sumasalangit, hindi lang masabi, hoy, pigil-pigilin mo nga ibibig mo, pwede ka namang magdasal ng tahimik ka. Bakit po ba ang Diyos? Bakit po ba ang Diyos? Ano yun? Pinagyayabang mo pa. Para kang yung mga tumayo sa sinagoga, pinakikita yung pagdadasal, pinaririnig yung pagdadasal. Alam niyo po, kahit hindi bumuka ang bibig mo, sa isip mo lang, alam na ng Diyos yun. Basta, tapat ang puso mo, totoo ang puso mo, sabi mo lang, umarap ka sa langit. Pag may nakakita sa'yo,
Paano na eka si Conching? Naluka. Sa langit eka ay nakatitig. Walang kakurap-kurap eka. Siguro eka, nag-iilusyon kaharap niya ang Diyos. Pabayaan mo lang siya. Siya nagkasala. Ika'y natuwa ang Diyos. Sapagkat kahit wala siya, hinahanap mo siya. Nananamnam mo. Ginugusto mo na sa pamamagitan ng nilikha niya, ay masaya mo siyang pinakikipagtipan. Kaya, katulad ni Moises, bumaba ang ulap. Nalukuban ang kanyang dambana. Do'y nakipagtipan ang Diyos na may waga. Buhay ba ang Diyos? Na minamahal. Oh, pumunta ka sa isang dako. Lumuhod ka mula bunta. Pintuan. Sabi mo, palabas naman ang gagawin ko para makita nyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama po kami sa karimasan din, ang laman din, sa laman para sa lahat. Kaya mo lang nasasabi yun, kabisado mo. Pero ang nasa isip mo, yung kagalit mo. Ang nasa isip mo, yung asawa mong galit na galit ka. Ang iniisip mo, yung pera, yung iniisip mo, kung anong laman ang isip mo. Eh, kaya mo nabibigas, sama namin sumasalangit, kaya kabisado mo na. Aba, Ginoong Maria, sumasampalataya po ako. Sabi ng Diyos, anak, tumindig ka, tumayo ka na dyan. Hindi kita pakigigyan. Buhay ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Gawin yung tamang pananalangin nyo. Gawin yung tampak. Gawin yung tumpak ang pagdulog nyo. Gawin yung tama tumpak ang pananampalataya nyo. Sigurado po, para mo lang kaharap ang Diyos mo. Kausap mo siya. Kaniig mo siya. Kaninang dumudulog ka. Paluluha-luha ang mata mo. Dahil di mo siya nadarama. Subalit nang nadama mo, gumaan ang pakiramdam mo. Para kang si Ana. Para kang si Ana. Ang ina ni Samuel. Buhay ba ang Ama? Kapagkat sa kataimtiman mong pagtitiwala at pananalig, nagluwag ang dibdib mo, gumaan ang pakiramdam mo, pumayapa ang isip mo, aba, kahit di mo pa natatanggap ang hiniling mo, masaya ka na. Sapagkat tumaasa ka, nananalig ka, sa binagong pandaman ng Diyos mo, may pag-asa ka na di bibiguin ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo ba ay nananalangin? Opo, napakarami ko nga pong dinadasal eh. Alam niyo po, isa-isa lang, hinay-hinay. Isa ngayon, isa bukas, isa sa makalawa, isa sa ikatlo. Eh pag naipon ng 1 linggo, naibigay lahat ng Diyos yan sa'yo. Eh pagkahaba-haba, ulit-ulit, nasasayang lang ang bibig mo. Wala naman sa loob mo. Gawin mong totoo, gawin mong tapat. Kahit isa lang ang hiniling mo ngayon at nakita ng Ama, mayroon pang dapat ibigay sa'yo. Hindi mo man hiniling, binigay niya sa'yo. Ganyan kumilos ang Diyos mo. Ganyan maghari ang Diyos mo. Eh bakit hindi yun ang inihiling ko, yun ang binigay ka? Kaya nga siya'y mahiwaga. Ngayon kung nagalit ka, yung hinihiling mo ang hindi binigay, wala ka pang pasalamat sa binigay niya. Eh baka pati yung binigay, bawiin niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. O straight body nga po, straight body. Kanina pa kayo, nakasyok-yok na kayo eh. Baka kayo magka-osteoporosis niyan. Scoliosis. Sige po. Umunat ka. Umunat ka. Unat. Check out. Check out. Sabi naman nila. Ano tawag sa... Ayan. Chest out. Stomach in. Sabi nila, chest out. Gumanon. Dapat ganon. Stomach in. Stomach in eh. Naka-out. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga mahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yan po. Tandaan po ninyo, yan ang pampasaya, yan ang pampasigla. Kailangan sa pamamagitan ng kabanalan at kabutihang natututunan mo, yun
ang paraan para ikaw ay maging maligaya. Hindi sa pera lang, hindi sa bagay lang, hindi sa pagkain lang, hindi sa pagmamahal lang ni Juan at ni Pedro, kundi sa pag-ibig ng Ama at sa pananalig mong siya'y buhay na buhay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, okay. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise. Oh, sige po, sunod. Hingang malalim. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang puso ninyo ay sumigla. Kala nyo niloloko ko kayo? Sige po. Sa umaga ha, gawin ninyo. Yung barbula ng puso nyo, yung baterya ng puso nyo, lumalakas. Yung bara-bara, nawawala sapagkat nare-relax. Pati ang stomach mo, yung namumuong hangin, uutot mo. Kaya lang, tumabi-tabi ka, baka mabaho. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal, napakabuti ng Ama. O, sige nga po. O, di po ba? Ang likod mo nare-relax, ang balikat mo nare-relax, ang dibdib mo nare-relax. O, tama po ba? O, sige, sabihin nyo. Ganyan, hindi. Magja-jogging pa kayo pagkalayo-layo, may katagpo lang pala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salib na gumaling, inatake! Kaya po kung chismosa ka, ba hindi ko po alam yon. Nakikita ko lang. Po kung saan mo nakita, namasyal ang aking espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sabi, saan pupunta eh? Kasi, chismis yan. Tama na. Masama isip nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Naku, baka ikahiya ako ng anak ko ah. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang Diyos sa inyo ay maging masaya. Pag masaya ang Diyos sa inyo, at pati ikaw ay masaya, kapwa kayo sumasaya. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Subalit kung ang gusto mo, ikaw lang ang masaya, ikaw lang ang maligaya, siya'y nalulungkot sa'yo. Nako! Hindi mapupuspos ka ng ligaya. Kaya mithiin mo sa iyong kasiyahan, sa iyong kagalakan, pati ang Diyos mo ay lumiligaya. Sa papaanong paraan? Yung ginagawa mo, nakaaya-aya sa pananaw niya, kalugod-lugod sa pandinig niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ito naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang Diyos muli mapasaya. Po kunche, bakit ang Diyos na naman? Kung nag-exercise ka lang dyan sa bahay mo at habang nag-exercise kayo, nananalangin ka. Hindi yung pagkatapos naman isip mo'y bulok, isip mo'y damdamin, magkasama. Ay, yung kaya ekang jogging ka niyan, ha? Pero ang problema mo, di mo inaalis sa puso mo, di mo inaalis sa isip mo. Nako, napagod ka. Masikip ang dibdib ka. Nag-exercise ako, nag-jogging ako. Masama pa yun. Napapagod ka. Tapos isip mo napapagod, puso mo'y nagagalit. Anong ginamot mo doon? Meron ba? Wala. Naku, baka magalit yung mga jogger niyan ah. Bahala kayo. Wala akong sinasabi ah. Basta ang sabi ko, mag-exercise ka ng totoo sa puso mo. Gawin mo ang tama tumpak, sigurado. Mag-exercise tayo tuwing umaga.
tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang buhay mo ay sisigla. Buhay po ba ang Diyos? Oh, nagtataka yung masakit ang balikat. Teka na, ganun ka. Oh, kumusta na? Masakit pa ba? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang Diyos. Gumagamot ng di nyo nakikita. Sapagkat nakasunod ka ng natutuwa ang puso mo, payapa ang isip mo, di mo namamalayan ang masakit na kamay mo, masakit na paa mo, naigalaw mo, aba pag-uwi mo, walang nararamdaman ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yan ang pawang katotohanan. Ang Diyos ay buhay. Asahan mo siya, manalig ka sa Kanya, magpakatotoo ka, ikay Kanyang aaliwin. Buhay po ba ang Diyos? O ngayon po, may tanong po ba kayo? Pinawisan po ba kayo? Lumabas po ba'y pawis nyo? Bad cholesterol pala yan. Aba, bumaba cholesterol mo niyan. Uric acid. Diabetes. May diabetes ako, hindi ako makagawa. Nako, pag tumenggak-tenggak ka niyan at nagtamad-tamad ka, lalo ang diabetes mo'y para mong pinalalaki. Gumalaw ka, gumawa ka, maliban na nga lamang kung di ka na makausad. Gayon pa man, pilitin mo nang lumakas ang katawan mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, pag hindi ka pinawisan, pag hindi na igalaw, baka magbara na ang mga ugat mo dahil sa diabetes mo. Ala, ginagamot mo yung diabetes mo, ang bato mo'y hindi. Ba't po ganon? Mababa naman ang diabetes ko, ba't tumaas ang creatinine ko? Ba't po tumaas ang cholesterol ko? Ba't po tumaas ang aking protina? Ba't po tumatapon ang protina ko? Mamahal, yan ang patotoo. Ano man ang pag-iingat mo, kapag ginusto ng Diyos mo, may sakit nakakamtan ka pa rin. Kaya nga, ang mahalaga, araw-araw, umaasa ka sa Kanya, pinagkakatiwala mo buhay mo, gumagawa ka ng mabuti, nag-iisip ka ng mabuti para sa kapwa mo at para sa Kanya, ang buhay mo'y bubutihin din niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo, matigib ng kasiyahan kayo. Pagpalain kayo. Magpabendisyon po kayo sa mga lagad. Yung mga bago, doon po. Pero, doon ka.